natin nun, yung siguro nung na-reach mo na yung managerial, position, parang kita ko sa'yo parang ano ka na, steady ka na, stable ka na nun, at that point. So sa akin lang, di ko din ma-gets yung transition mo nun sa ano, so sa field ng, software engineering. Yung decision mo, was that like financial or ano ba yun? Or hindi mo na talaga siya passion? Yeah. Actually, passion ko siya, without knowing na yun nga yung financial na impact pala nun. Kasi naisip ko rin na yun nga, hindi rin sapat ang sahod ng manager para bumuhay ng pamilya or something. Or base dun sa lifestyle na gusto ko, parang hindi ko nakikita na ano, sapat yun. And then, pag nai-imagine ko yung sarili ko kung sakaling magka-Canada ako, parang ano gusto mo gawin 'pag nasa Canada ka? Parang lagi lagi ko pumapasok sa isip ko na ano, mag-aaral ng IT. Kasi parang ako yung tipo na kaya ko magbabad sa computer. Tapos ayun, dumating na lang talaga sa punto na in-assess ko yung sarili ko na what's it's into me after 5 years, after 10 years. Ano ka ba, manager ka pa rin ba, nakikita mo sarili mo. Tapos kung sakali ma-promote ako, kaya mo ba o gusto mo ba 'yan na lagi mong gagawin? Pagkatapos nun, in-assess ko yung strength ko rin. Minsan nako-commend din ako pagdating sa computer skills. Alam ko kung paano paanohin yung mga computer, paano paganahin na hindi alam ng ibang manager. And then, pagdating sa system o kaya mga logic, parang yun yung mga gusto kong gawin. So, skill-based talaga din. Yeah, so sa Jollibee, yung task mo noon at that time, ano ba, more on ano na ba yun, sa office office na ba yung setup mo nun sa Jollibee? Ay, ganun pa rin. Ayun nga, yung sinabi ko RM321. Nung RM3 ako, pangarap ko lang ata maging RM1, yung parang inventory kasi yun, more on inventory. Order ka ng stock, tapos medyo mathematical kasi, kaya parang gusto ko yung gano'n. Kumbaga, i-check mo kung ilang kailangan ng stock ng store. Tapos ayun, may computation din kasi para mag-profit yung store, parang gano'n. Parang na-master ko yun, yung ARM3 na yun. Tapos ay ARM1 pala na-master ko naman na siya. Pero dahil nga dun, dun ako napaisip na ano kaya magandang career na puwedeng yung strength ko magamit. Tapos may churchmate ako, parang sabi niya sa'kin, "Mag-certify ka dito." Tinatawag nila yung Oracle Database Certification. Mm. 'Pag nag-certify ka dito, automatic tawag na yung mga company pag aagawan ka. Ayun, isa yun sa mga pumasok sa isip ko na hanggang dumating sa punto na, ah, ano kaya yung magiging dahilan para mag-resign ako sa Jollibee. Parang deadline din, so sabi ko, I'm not getting any younger na, tatagal pa ako dito, kung papatagalin ko pa yung decision ko baka maano na ako dito, tumanda na rin. Parang yun 2018, nag-grab na ako, ah, sige tuloy na natin. Pero yeah, the struggle is real, kumbaga pagdating dun, halos lahat ng tao 'di naniniwala sa'yo, parang gano'n. Yeah. Actually pati family mo, sabihin sa'yo, "Ba't nag-resign ka, ang ganda-ganda ng trabaho mo sa Jollibee." Kasi ako back to zero talaga, nag-aaral ako, wala akong ano, more on computer talaga. Tapos mga katrabaho ay mga kaibigan ko rin sabi na, "Dapat hindi ka na nag-pursue, dapat business ka na lang para lang may financial ka." Sabi ko, "Hindi, kaya 'yan." Sabi ko parang alam ko kaya ito ng ano, eh, ng sarili ko, pagdadaanan ko rin 'to, eh. Tapos ayun, inaral ko yung Oracle database, tapos dalawang exam yun actually. The exam is worth ₱7,500. So, self-study lang, online resources, yung galing nga sa churchmate ko. First exam ata dalawang beses ako bumagsak. So ano na yun, 14,000 na nasayang sa'kin, tapos good thing nung pangatlong exam pumasa na. Nung napasa ko na yun, may additional 2 exam pa uli para makuha ko yung certification. Pero ayun nga, nung tinry ko na yung second level, bumagsak uli ako. Tapos nung last na, kasi walang-wala na talaga, eh, halos magkano yun, 40,000 na nagagastos ko. Kumbaga pati yung back pay ko nagagamit ko na. Sinabi ko na rin kay God, sabi ko, "Lord, 'pag hindi na rin ako nakapasa dito, siguro ito na yun, ito na yung ano na hindi talaga ako para dito muna."
baka i-hold ko muna. And good thing nakapasa ako, and nung nakapasa naman na ako, 'di pa rin madali akala ko ito yung sinasabi na tatawagan ka. 'Di pala gano'n kasi ang tinatawagan lang is yung may experience. Pero kung wala ka, wala rin. Naalala ko yun yung nag-interview sa'kin na company. So what is a database, ganyan-ganyan. Tapos paano mo ire-relate yung dati mong trabaho as Jollibee dito sa trabaho na 'to as a database administrator. Wala akong masagot kasi nga hindi ko ma-relate, ang layo, eh. Nagluluto ako ng chicken joy, nagma-manage ako pero ito hawak ko ng computer. Good thing merong tinatawag na bootcamp, yun bootcamp din sa Pilipinas, nag-try din ako dun. Ang maganda sa kanila meron silang tinatawag na study now, pay later. So, i-a-assess ka nila kung magaling ka ba sa logic, sa commitment, ayun. Actually nung in-assess ako, ang pinakamababa ko is logic, parang 1 ata. Pero sa commitment, mataas ako kasi nga ipakita ko yung certificate ko na Oracle. Kumbaga kahit wala naman nagpo-push sa'kin, pinost ko. Ayun, to make long story short, mahirap din yung ano, yung bootcamp. Parang 50 kami, 5 lang yung naka-graduate kasi nga hindi lahat nagtutuloy. Hmm. Kumbaga dahil nga rin sa hirap din ng technical. Pero ako dahil nga passion ko yun ta's gustong-gusto ko na talaga yung nagpo-program. Thank God napasa ko yun. Nung napasa ko na siya, ah, yun nag-apply na ako sa iba-ibang company sa Jobstreet. Ang mahalaga kasi sa kanila yung profile, eh. Web profile ang tawag sa kanila. Parang pag, 'pag may binigay kang website sa company makikita nila kung ano yung gawa mo. Portfolio. Sabi ko specialty ko is web developer and web development. So, may link akong ibibigay sa kanila, ipapakita ko yung profile ko. Yun, parang isa rin daw yung key para mapasa ka kahit matanggap ka kahit wala kang experience. Ayun, nung nag-apply ako ng mga gano'n, may na-encounter pa rin ako na negative na employer. Sabi ko, "Sir, sa tingin po ba kung" alam ko hindi na ako pasado sa interview na 'to kasi nga ganyan, ganyan. "Tingin po ba hindi na ako matatanggap kahit saan?" Sabi niya, "Ako as employer, oo, malabo kang matanggap kasi wala kang experience." Pero yun, hindi ako napanghinaan ng loob, sabi ko, "Wala, tuloy pa rin 'yan." Hindi naman ibig sabihin na 'pag sinabi niya represented niya na lahat ng employer. Yun, the good thing may tumanggap sa'kin dun sa ano nga, sa Mandaluyong. Ayun after nun tuloy-tuloy na siya hanggang ngayon. Nice. Wait, may tanong Oo. ako. Align ba yung IT work sa course mo nung college? Hindi rin. Ano ako, Oo. office administration. Oo. I see. Okay, Stenography nice. yun, stenography. Oo. Yan Tom, so narinig mo na. So, nasa Oracle ang ano, ang sagot. Double meaning, nasa Oracle talaga. Yan, Oracle database. Yan. Mapakita ka lang na ano, na skill na ito gawa mo 'to, ito 'no. Maipakita ka sa employer, I think they can consider. O kasi sa field ng IT 'no, importante yung certifications talaga 'no. Oracle, Cisco 'no. Mm. Kumbaga they will get you through the door, but they will not get you para ma-hire ka. Ma-employ, oo. Pero yun ano ka na agad, may advantage ka na sa iba na walang certificate. Ano din 'to si Peter, talagang persistent din siya, 'di ba? Napag-usapan Oo, Oo, natin persistent. kay sobra. Tiger Woods, Tiger mentality. Talagang nag-all in din siya, nag-all in. You reap what you sow, 'di ba? So kung Yeah. kahit anong hirap na ano mo, may tinatanim ka pa rin kahit papaano. And eventually magbubunga din. So, pero minsan parang kailangan mo rin 'yun, eh, 'no, as a person, for your own growth na mag-take ka ng risk. Kasi if you're always on your comfort zone, parang hindi ka sobrang maggo-grow, as an individual. Actually ang laki rin tulong din sa'kin ng Jollibee. Ah, Soft skill ang tinuro sa'kin ni Jollibee compare sa technical skills. Yung mga IT kasi ngayon, mga software engineer, magaling sila sa technical pero pagdating sa soft skill is hirap sila. Hmm. Kumbaga kung paano nila i-handle yung people, paano yung Ah, ano ba goal ng company, at it takes ba para ma-achieve natin 'yan, paano sila mag-set ng deadline.
Yun, isa yun sa mga, good thing at least nag-Jollibee ako. Kasi ano na ako dun, eh, sa pagdating sa pressure parang, sanay na ako kasi ang taas na ng pressure dun sa Jollibee. Hindi, I think ano, eh, 'yan siguro yung hindi nakikita ng ibang mga tao na 'pag let's say sabihing maliit lang yung trabaho mo or sa Jollibee ka nagtatrabaho, ano ka, service crew ka, let's say, ganyan. Sasabihin nila, sa Jollibee ka lang nagtatrabaho. But did they know na marami ka pa ring matututunan sa kahit anong trabaho, kahit na Hmm. construction job pa 'yan, kahit nagtitinda ka lang ng kwek-kwek sa tabi, 'di ba? May matututunan ka pa rin that you can apply sa ibang, career path na gusto mo eventually. Ah. Gusto ko yung mindset mo men, solid, solid.